Hindi mo na rin ako kilala, iniwasan mo na ako, at kailangan mo ngayon, at kailangan mo ako, hindi rin kita kilala. Puso, masakit ang breastback. Binalik lang ang kanyang mga gawain. Dahil ang karamihan kasi, ang mga tao, kung may problema, lalapit tayo sa Diyos. Kung ano man ang hinihiling natin at gusto natin maging tagumpay, at humiling tayo sa Kanya. Ngayon, kung naging tagumpay na, hindi lahat, hindi naging tagumpay na, ngayon, kunti-kunti niya na, makalimutan ng Diyos. Dahil ang Diyos niya ngayon, ang iyong kapangyarihan ng kayamanan, at kung yun ang hinahanap niya, dahil ang kayamanan niya, para magilang ang lahat. Dahil sabi ng Ama, ngayon, magpupunta natin ng oras at ito ay hiniling at sisipipit mo ako at dumating sa iyo. Ngayon, hindi mo na ako kilala. Bilang oras ay naubutin yan. Ngayon, lumapit ka sa akin, ano sasabihin ko sa iyo? Hindi rin kita kilala. Dahil kailangan kita, nasaan ka? Kailangan mo ako, nandiyan ako sa iyo. Bilang dumating na yung oras para sa iyo at iyong katagumpayan, ngayon nakalimutan mo na ako. Ano ba ang katungkulan ko sa inyo? Ang sabi ng Diyos. May hindi masagot. Ano ba ang katungkulan? Kung gano'n ang mga ugali, ang lahat umiling ay naging tagumpay. Bilang ng katagumpayan niya, binigay sa kanya sisikili mga pao. Katapos yun ang kanyang binigay sa kanya. Ang lahat nakalimutan niya ang nagbigay ng kayamanan sa kanya. Ang binibigay ng kalusugan sa kanya. Dahil iba na ang kanyang hangarin. Ang kayamanan ang pagsamantala lang ang hinawakan niya. Yun ang Diyos ang iniisip niya. Siya ang hari ng kayamanan. Hindi nila nga lang ang kayamanan kung gawin mo sa mga kasaputin paraan at tagumpay ka. Sa kasamaan paraan, masisira ka. Dahil ang kayamanan yan, para muli lang sa katawan. Dahil ang kayamanan yan, huwag ka makatukso. Dahil ang kayamanan yan, may hangganan. Ang dala natin, kung anuman tayo, at anuman tayo noon, kahit ang hirap natin, at anuman tayo, huwag tayo magbago. Yun din ang sabi ng Diyos. Ako ay anuman ang noon, at ako ay babalik ngayon. Kung anuman ang aking gawain noon, at siya rin ang gawain ko ngayon. Amen? Walang pagbabago doon. Tao at naisipan lang kasi ang umiiral doon. Dahil ang isip ang siya nagdadala ng kapahamakan. Siya rin ang magdadala ng katagumpayan. Siya rin ang magdadala sa kaingitan. Siya rin gagawa ng paraan ng bagay karastugan. Dahil ang kaisipan ang siya ang puno-puno ng lahat. Oh, hindi mo ka sasabihin. Ay, hello po. Yun po yung sinabi niyo po kanina, Ma, yung tungkol po dun sa pagtalikod na kasama. Ang nangyayari madalas sa buhay, pag nakamit na po ang lahat ng kayamanan, yung karangyaan sa buhay, mga kahilingan, minsan nakakalimot na sa Diyos. Na dati, nung walang-wala pa, yan, lagi po yung pagsusumikap, laging nagdarasal. Yan. Pero nung nakamit na ang lahat, kumbaga, nakalimot na, nabago na yung ugali. Kaya yun po yung nangyayari po sa atin. Pag nakamit na ang lahat, madalas, nakakalimot na talaga sa Diyos. Kaya ang hirap po ba ng buhay natin dahil yun yung nangyayari sa atin. Dapat, sabi, wag natin kalimutan kung ano yung dati nating pagkatao. Kung paano tayo nanalig sa Diyos noong una, hanggang nakabit natin ang lahat ng biyaya, lahat ng kahilingan natin, kung ba, kailangan wag po tayo magbago. At lagi rin po nating sundin yung kalooban ng Diyos. Upang sa ganon, magtamo po tayo ng kaligtasan. Na kahit lagi tayo nagdarasal sa Diyos, sabi nga, pero hindi naman tayo tumutupad, nakalimot na rin po tayo, yung dating tayo mapagkumbaba, nakalimutan na, paano na rin po tayo maliligtas? At yung darating ba na oras na yun ay tatanggapin pa ba tayo sa Diyos? O hindi na? Kaya yung buhay natin, kung ba kailangan gawin natin po yung narapat. Kaya ganda ng bawat mensahe niya, sinasabi na, ito pinapaliwanag niyo sa amin bawat isa upang sa ganon,
malaman po namin kung paano po ito susundin yan, paano kami tutupad sa mga bagay maging sa aming mga katungkulan. Kasi nangyayari din po kapag may katungkulan, yan maging sa amin, nagkakaroon na rin po ng pagtaas sa sarili. Minsan nakalimutan na rin po yung nagbibigay. Kaya mapalad kami bawat isa rito dahil nariyan kayo na gumagabay at hindi nagsasawa upang sa ganon matupad rin po namin ang kalooban ng Diyos. Kung paano po yung tamang pagsunod at kung paano po yung tama namin gawin upang makatupad po kami. Diba, mapalad ang bawat isang narito, yan at sa lahat ng manonood na naway kapulutan ng aral at gawin po natin sa ating buhay na huwag po nating hayaan na mapawalang saysay po yung paghihirap, sakripisyo natin. Ito lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat. Ang sabi ng mga kapatid, mga anak, ang lahat ng kamayamanan ay mawawala. Bilang araw at darating ng panahon, ang kayamanan ay magugulo. Dahil ako ay ang Diyos. Ako ay si Yahweh. Sabihin mo sa kanila, ako bilang araw ang kayamanan ninyo ay mawawala. Di mo sasabihin kung kailan yun darating. Bigla lang ay mawawala. Dahil back to zero kayo lahat. Wala na kayo kapangyarihan na kayamanan. At lahat kayo, iisa na. Ang gawain ninyo ay mahirap ang lahat. Ang buti pang mahirap, alam niya yan na ang gawin niya. Ang may kaya at bilang nawala ang kayamanan ay kawawa ng lahat. Darating ang panahon mawawala ang kayamanan sa pangalan ng nakakaasang ng iba. Hindi natin masasabi kung ano bang bagay at mawawala kaya mga. Una, sisipin natin. Alam mo yun, noon ay Japan ay bumaba hanggang ilang building ang tubig. Binaha ang bayan ng lahat. Maraming namatay, maraming nawala ng kayamanan. Isa lang, tubig lang ang katapat ng kayamanan ay matutunaw yung malulusaw yan. Ang tubig ang haluan ng putik, haluan ng anong chemical, ang tubig na halo-halo na. Oras, dumasok na sa bahay ninyo, 100% hanggang tuktok ng bahay ninyo papasok ng tubig. Nangyari na noon, kung may mangyari ng mayor, tignan natin ano ba ang kayabangan ng mamaya. Baka papalik ka sa kanya, humiling kayo, magpaho, muli. Dahil ang kayamanan na siya nagbibigay na mataas na kaisipan. Dahil hindi kayo. Ang gusto ng Ama, mayaman ka, mahirap ka man, pantay-pantay ang Panginoon ko sa iyo. Wala kang mahigit sa inyo. Kahit nagugutom yan, kahit nagmayaman ka, basta ikaw ay sa akin ka naglilingkod, sa akin ka tumatawa, ako ay sa iyo. Dahil, ang sabi ng Ama, kahit anong mahirap yan, ginagabayan ko yan. Hindi naman yung mamamatay sa gutom. Basta sa pangalan ng nagbigay ng buhay, ang katawakan niya. Hindi naman yun ang nagbigay ng buhay. At siya rin ang magigtas sa kanya. Amen. Bakit? Sabi ko sa inyo, ano ang tinatawag niya? Dahil iba-iba tayo. Iba-iba natin ang pangalan, ang tagaligtas. Iisa rin sa bandang huli. Iisa rin ang puno, ang tunay tagaligtas. Maraming ugat. Maraming iba-iba pangalan. Pero Yahweh, may Jesus, Allah. lahat. Isang puno, maraming ugat, isa rin ang patutuhan natin. Tama po. Dahil may katawan tayo, may isip tayo, kung sino man ang tinatawag ninyo, basta marespeto kayo at mag-alam kayo sa kapwa ninyo, ang Diyos ay nasa inyo. Amen. Amen? Walang iba, ang sabi ng Ama. Kahit anong pangalan ilalagay ninyo sa pangalan ko, ang tagaligtas ninyo, iisa pa rin yun. Dahil ang sa puso nyo at sa isipan nyo,
ang nakikita ko, yung para tayo sa akin. Ang ibig sabihin, marunong kayo bumaba, respeto, igalang nyo ang kapwa ninyo. Ang Diyos ay nasa inyo. Amen. Amen. Yun po yung sinabi niyo po na lahat ng kayamanan ay mawawala. May nakasulat po dito sa 1 John 2 verse 17. Sabi niya rito, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yan. Ito po yung sinabi niyo po, Ama, na lahat ng bagay kahit anong kayamanan meron ka, sabi niya dito, at maging ang mundo ay mawawala. Kaya sayang lahat ng pinagpaguran kung mawawala din. Ngunit sabi rito, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito po yung kamtin po natin, yung buhay na walang hanggan. O mabuhay tayo magpakailanman. Hindi na po yung mga kayamanan na ninanais po natin dito sa mundong ibabaw. Dahil sabi nga rito, lahat ng bagay na hinahangad ng tao ay mawawala. Yan. Kailangan ito po yung tangkilikin po natin, yung mabuhay tayo, kapiling ng Diyos, magpakailanman. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat. Alam niyo bakit nawawala ang kayamanan? Isa pa yun. Kahit anong yaman mo, oras kinuha na, at ginawin na ang katawan niya ng Diyos, hindi mo na madadala ang kayamanan. Hanggang isip mo lang, hanggang namatay ka, yung isip mo, doon mo maalala ang katawan mo, wala na. Yung isip mo dala mo pa rin, ang espiritu mo dala pa rin. Dahil wala na ka yung kahan na kahawak ng kayamanan. Kahit espiritu ka, alam mo pa rin ang pera yan, dahil wala ka na, kaya isang puso ka na. Dahil yun ang isip, hindi hawak ng Diyos. Dahil, tignan mo, ang mga sakit, ang namatayan, ay dala-dala niya yan. Dahil ang sa isip niya, buhay yun. Ang nawala lang sa kanya, yung katawan, doon mo na, nakikita mo, babantayan mo ng kayamanan mo. Hindi mo na magalaw. Hanggang sa tingin ka na lang, hindi mo na magalaw yan lahat. Hanggang nagulatay. Di ba marami kayamanan ang nagbabatay ay espiritu? Ngayong bahay ay may kayang bahay niya may mga tutok. Dahil wala na silang katawan, hindi na sila makakilos kung hindi sila sasalib sa mga tao. Also, huwag sayangin. Ang sabi ng Ama, huwag sayangin ang mundo ninyo. Ang mundo pagsamantala. Iiral niyo ang inyong kabutihan, iiral niyo ang inyong pagbabago. Yun lang naman ang aking hinihiling. Habang may panahon pa, may katawan pa, may pag-asa pa. Di ko kailangan ng iyong kayamanan. Di ko kailangan ng iyong kaharian. Dahil mayroon akong sariling kaharian. May sarili akong kayamanan. Ang tunay ko kayamanan, yung sa puso nyo, ang daladali sa isipan nyo. Yun ang gusto ko, ang tunay na kayamanan. Hindi ang kayamanan at pagsamantala lang sa lupa. Yung dala mo sa puso at isipan, yan ang kayamanan ang gusto ko patungo sa paraiso, sa tahanan ng Diyos. Amen? Ang tanong, ang sabi, bakit ang pera dito sa lupa hindi kaya dalayin sa langit? Dahil ang pera, para sa katawan lupa lang yan. Yan ginawa ng binigay ng kaisipan ninyo gumawa ng pera para tayo kumilos at para tayo magtrabaho. Pagsamantala lang ang pera dito sa lupa. Mayaman ka, mahirap ka man, iisa rin ang pupuntahan ninyo. Isang ataon lang, isa lang, higaan ninyo. Lahat kayo, kahit anong mayaman ninyo, doon pa rin kayo, ibabagsak lahat. Walang magdadala patungo sa langit. Yung dalayin nyo lang ang ugali nyo ay mabuti. Yun ang hinihintay ng Diyos. Dahil hindi kayo magpakali, oras at kayo ay nawala at maraming pera dahil hindi
inyong kasakiman, ang inyong hindi marunong. Pagkumbaba, hindi marunong makibagay dahil sa kayamanan niya, dahil akala mo ikaw ng Diyos. Pangalawa lang ang Diyos, ang pera. Ang tunay na Diyos ay pag-ibig. Siya ang kayamanan ng lahat. Ano ka sasabihin? Yung tungkol sa buhay ay parang usok ay nandito rin po sa Bible po. Nasa Santiago chapter 4 verse 13 to 16. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At isang taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sa sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami. Gagawin namin ito o yun. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. At ito po yun yung buhay ay ang buhay natin ay gamitin natin sa kabutihan. Yun yung pinapangarap ko sa atin ni Ama, na bigyan po tayo ng katawan ng Diyos at gamitin po natin ito. Sundin po natin ang sinasabi ng Diyos upang papunta po tayo sa tamang landas patungo sa Kanya. Iral natin ang pagmamahal at gamitin natin ang buhay natin na panguna ang Diyos palagi. Purihin natin ang Diyos. Gamitin natin sa kabutihan. Iral po natin ang pagmamahal. At yan ang kagustuhan ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po. At yung tungkol naman po doon sa kayamanan, sisito na rin po na huwag po tayong manalig sa kayamanan. At nandito po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1 to 8, huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y kahit palipin. Huwag mong sabihin wala kang kinikilingang kapangyarihan sapagkat darating ang panahon sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin wala namang nangyari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya ay marunong maawa, marunong din siyang magaling at meron siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik-loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pagkikipagkasundo sa Kanya sapagkat biglang darating ang araw ng paghiganti, mapapahamak ka sa oras ng pagsusuri. Huwag kang manalig sa kinamtam mong kayamanan sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. At yun po yung nakasulat po dito na kailangan ang kayamanan dito sa lupa ay pagsamantala lang. Magagamit po natin habang buhay po tayo. Kaya gamitin po natin ang kayamanan sa kabutihan. Tulungan po natin yung mga mahihirap na walang kakayanan na makabili ng kung ano yung pambili nila ng pagkain o matitirahan. Dahil yun po yung ang mahihirap ay nandoon ang Diyos kasama nila palagi. At gamitin po natin ang kayamanan para tulong sa kanila at gamitin sa kabutihan. Hindi lang po pang sarili lamang. At yun ang kagustuhan ng Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Holy Spirit. Yes po. Tungkol lahat po sa kayamanan. Nakalagay rin po sa Mateo 7:7. Dito sa verse 19, sabi niya, huwag kayong maging ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang. At may makakapasok na magnanakaw. Sa halip, kung pipin ninyo ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang. Wala makakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan naroon ang inyong puso,
Kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Yan. Sabi sa talata na kailangan po pala yung ipunin natin yung kayamanan po sa langit. Dahil yun po yung madadala po natin sa lahat. Dahil sabi nga kung nasaan po yung puso natin, ay naroon din po ang ating kayamanan. Na dapat alam po natin kung nasaan po ang puso natin yan. Nalalaman po ba natin kung nasaan ang ating puso? Yan. Dahil yun po rito ang nakalagay. Yan. Kailangan, at kung nasaan ba ang puso natin, alam po ba ng bawat isa? Kung nasaan ito. Kung sabi kasi rito, sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Yan. Yun po yung katanungan po, Ama, kung nasaan ba, nasaan ba ang kayamanan ng bawat isa. Dahil kung nasaan, ay naroon din ang kanyang puso. Kaya, siyasatin po natin ang ating sarili kung nasaan po yung puso natin. Yan baka binigay po natin sa kapitbahay yan. Pag nasa kapitbahay, yung kayamanan natin, nasa kapitbahay. Yan. Pero sabi ko rito, dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kaya kailangan ang kayamanan natin ay nasa Panginoon. So, ibig sabihin, ang puso po natin ay nasa Kanya. Kaya, lagi po tayo sa Panginoon upang sa ganun, tayo po ay mamalagi sa Kanya at yun po yung kayamanan po natin. Dahil kung ang puso natin ay nasa paligid sa mga bagay na nandito sa libutan, hindi po tayo makaipon ng kayamanan natin sa Kanya. Dahil sinabi niya, kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. Kaya kailangan ang puso natin lagi kay Lord. Dahil siya ang lahat ng bagay na nagbigay sa atin dito sa mundo. Yun lamang po at maraming salamat. Ito po yung, idudugtong ko po yung sinabi mo ni Bro Winston, yung kayamanan tungkol sa kayamanan. At ang kayamanan na madadala po natin patungo sa langit ay gawain kabutihan. Ito yung nandito po sa Hebrew chapter 13 verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang hangin pinalulugdan ng Diyos. Yun po yun ang kayamanan na madadala po natin patungo sa langit. Ang gawain kabutihan at pagtulong sa ating kapwa. Tulungan po natin ang ating kapwa, ihiral po natin yung pagmamahal, marunong tayong magkumbaba, marunong tayong rumispeto sa bawat isa, at yan ang kayamanan na madadala po natin patungo sa langit. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat dahil ito, kunti-kunti inilumpat ng Ama ng nakatago sa Biblia. Hanggang sa pagsasama, hanggang sa pagsasalita, ang ito at sasalita ng Diyos para ay ang tao humilig mga kasamahan, ay kasamahan ay yung nawala at nakasulangkit at sa Biblia. Yung pala, kung yung nawala, ay sila yun. Dahil hindi sila bumalik, ay sila yun. Dahil nakasulangkit sa Biblia. Dahil kung saan sinabi na sa Biblia, dahil kung ikaw ay umalas at ayaw mo pumilig sa salita at galing sa Diyos at pumilig ng salita ng para masiyasat kayo at ayusin kayo lahat at ililigtas kayo ng Diyos. Dahil nililigtas na kayo ng Diyos, siya sa atin, hindi sa atin mabuti hanggang magdating kayo sa Kanya. Kaya siya rin ang gusto niya, bago kayo akyat doon sa Kanya, siya rin ang sasabi, siya rin ang maglilinis sa sarili natin. Amen? Sa pangalan ng Diyos at ilang Ama natin. Ito, maraming salamat ang inyong mga pinili at mga sinabi dito, binabangin nyo ang salita. Maraming salamat at magsasabi na kayo. Amen. And thank you for watching po. Ayan sa inyong lahat. Ayan, and live na po tayo. And shoutout po kay Aiko Mark Joseph Oliveros. Thank you for watching. And a blessed Friday po sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon din po. And live na po tayo. And thank you for watching po sa inyong lahat. And ingat po palagi. Ito po yung gawin natin tuwing Merkules, Biyernes at Linggo. Tuwing alauna po ng hapon. Yan po. At ingat po tayo palagi.
God bless.